Dating kaanib ng MCGI ni Eli Soriano, bumalik sa simbahan matapos matuklasan ng Roman Catholic Church ang tunay na iglesia. Panoorin pa natin ang video na ito. Magandang araw, ako po si Daisy Alcala, kailang sis DJ ng dating nasa ADD pa. Ngayon ay masayang naglilingkod sa tunay na iglesia, which is the Catholic Church. This video is intended to prove na may naghamon kay Brother Eli nung buhay pa siya na Catholic apologist na sinasabi ng mga taga-ADD na wala daw na naghamon sa kanya. So paano ko ba nakilala si Brother Eli? Through his program, Itanong Mo Kay Soriano, before going to Canada. And dun din po ako naanib. Hangang-hanga ako kay Brother Eli kasi talagang very confident at magaling siyang sumagot sa mga tanong. Fast forward, bumalik ako ng Pilipinas dahil sa kagustuhan ng asawa ko na mailayo ako sa ADD. Sa paghahanap niya ng kasagutan ay nakilala niya si Brother Dwayne na apologist na sumulat ng before ng hamon kay Brother Eli na may basbas ng Archbishop. That was year 2014. Nabanggit sa akin ng asawa ko si Brother Dwayne kaya naman ni-research ko siya at nakita ko na may mga write-ups nga sa kanya at hinahamon niya nga si Brother Eli about King James Version. Para maliwanagan ang lahat, so kinontak ko si Brother Eli noon at tinanong ko siya kung papayag ba siyang makipagdebate sa Catholic kahit walang approval ng Pope. At pumayag naman siya at sinabi niya makipag-coordinate daw ako sa KNP. Nakipag-coordinate ako kay Brad Don noon na nasa Peru at sinabi niya na makipag-usap daw ako kay Brad Mel. Nang nakausap ko naman si Brad Mel, ang sinabi sa akin ni Brad Mel ay mas mabuti daw na leader to leader ang magdedebate. So, in short, ang gusto nila, Pope versus Brad Eli. So, pinaikot-ikot nila ako. Ang tagal ng response. Paulit-ulit akong nakikiusap sa kanila noon. Sinabi pa ni Brother Eli na bayaran daw si Brother Dwayne. Kaya siguro ayaw makipagdebate. Hanggang walang nangyaring debate, mga around 2015 yon, meron kaming usap ni Brother Eli noon, pero yung text ko na lang, no, meron akong text noon kay Brother Eli, papakita ko dito. So since nung hamon ni Brother Dwayne, that was 2014, nung nakipag-usap ako kay Brother Eli, na yun nga makipagdebate si Brother Dwayne sa kanya 2015, that was 1 year gap. So ang tagal. Nadismaya talaga ako kasi nahalata ako talaga na pinaikot-ikot nila ako, pero syempre in denial pa rin ako na inisip ko na baka nga bayaran si Brother Dwayne kaya ayaw makipagdebate. Pero naisip ko rin kung bayaran, ano naman, diba? Kasi wala naman din sigurong rason kung bakit hindi makikipagdebate. Lalabas yung katotohanan kung sino ba ang nagsisinungaling. Pero yun na nga, hindi naman natuloy ang debate hanggang namatay na lang si Brother Eli. Pumunta si Brother Dwayne sa bahay namin at may humarap na manggagawa sa kanya, pero sa totoo lang, wala na akong interest noon na makinig sa debate nila dahil feeling ko wala namang patutunguhan. Ang ginawa ko, ako mismo yung nag-research at naghanap ng patunay kung may mali ba ang turo ng iglesia ng ADD. Nung nag-research ako, nahalata ko na yung mga video sa YouTube na napapanood ko noon ay isa-isang nawawala. Yung Itanong Mo Kay Soriano. Kasi meron akong CD noon ng 100 questions ni Brother Eli na compilations na bigay naman ng isang kapatid. Kin-cross reference ko ito
yung video at saka yung CD. May mga napansin akong discrepancy sa mga sagot niya. Yung compilation nito, hindi isang taon lang, years siguro yung pagitan. Pero may isang sinabi kasi si Brother Eli doon na nakatawag sa akin talaga ng pansin. Isa kasi sa turo niya na kapag ang isang mangangaral ay nanghula at hindi nagkatotoo, ito ay bulaan. Sa dating daan kasi lahat ng sinasabi niya ni Brother Eli, yun lang ang totoo at yun lang ang paniniwalaan nila. At kapag nagkamali o may binago, sasabihin darating sa pagkaunawa. Sa CD, may sinabi si Brother Eli na naniniwala daw siya na hindi magtatagal darating na daw ang Panginoong Hesukristo at wala itong 10 years. Yung CD around 2005-2007 yata na-compile or I don't know. Na nagpinakinggan ko yun, 2015 na. Pero it really doesn't matter now kasi anong petsa na ngayon. Nauna na siya, wala pa rin ang Panginoong Hesukristo. Doon na nag-umpisa na nabinuksan ko isip ko na mag-aral ng Catholic faith. Although, yung puso ko pa rin nasa ADD pa rin noon. Pero pinilit kong buksan yung isip ko para pag-aralan. Sa pag-aaral ko, napatunayan ko na lahat ng paratang nila about Catholic faith ay mali. Masyadong malawak at malalim ang history ng church, kaya hanggang ngayon patuloy pa rin akong nag-aaral. At isa pa sa na-remember ko nung, ewan ko kung may connection to, pero nung hindi na ako dumadalo noon, sa Catholic ako dumadalo, may paulit-ulit na nag-hack ng account ko at ng husband ko from Brazil. So, kayo na lang po ang magpaliwanag nun. So, ang payo ko lang sa mga kapatid na natin dyan sa ADD ay sana buksan nyo ang isip at puso ninyo, mag-aral din kayo. Naiintindihan ko na mahirap para sa inyo dahil yan ang aral nila na yan lang ang totoo at huwag makikinig sa iba. Ini-instill din nila yung takot. Pero kung gusto ninyo talaga malaman ang totoo, mag-aral kayo. Na walang bias, magsaliksik kayo. Sino ba naman na ayaw maligtas? So maraming salamat po at sana nakapagbigay ako ng mahalagang impormasyon sa mga kapatid natin dyan sa ADD. So ayan po mga peers, Salamat. sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.